Problema sa kuryente tinuturong dahilan ng sunog sa headquarters ng Rizal Police Provincial Office sa Taytay. Sa gitna ng sunog, nagkaroon pa ng 2 malalakas na pagsabog. 8 ang sugatan at 8 sasakyan ang nadamay sa insidente. Saksi si Isay Reyes. 2 malalakas na pagsabog ang narinig sa gitna ng sumiklab na sunog sa headquarters ng Police Provincial Office sa Taytay, Rizal, pasado alas 6:05 ng umaga kanina. Bago nito'y nagkulay dilaw muna ang nung unay itim na usok. Kumalat din daw ang masangsang na amoy. Tanging usok lang ang tanaw mula sa di malapitang barracks ng Explosive Ordnance Division o EOD, SWAT at SOCO. Dito nakaimbak ang ilang pampasabog ng SWAT tulad ng M203 at detonating cord. Bagamat agad na nailipat ang mga preso ng katabing detention cell, 8 pa rin ang sugatan sa mga pulis sa barracks at ilang responde sa sunog. Pagdating ng rescue, bumaba yung 2. Pagkakuha nila ng hose, sumabog na yan unang sabog. Tapos pangalawa, duguan na si Asis. Patakbo na rito. Siyempre, cover. Yeah, of course. And then, try to find escape out. Okay, kasi covered na ng debris yung daan nung sa main exit. Nang ganap na maapula ang sunog alas 6:50 ng umaga, tumambad ang pinsalang dulot ng sunog at mga pagsabog. Nadamay pati ang 6 sasakyang ginagamit sa mga police operation, gayon din ang 2 private vehicle. Kung makikita ninyo, halos wala ng laman yung loob ng gusali at yung bubong ay talaga namang natanggal na. Sabi ng mga pulis, aabutin daw ng ilang araw ang kanilang sinasagawang clearing operations para ma-audit din nila ng maayos yung kanilang mga papeles. Ang SOCO kasi ay itinatabi rin sa loob ng building na ito ang kanilang mga dokumento sa kanilang mga hawak na kaso sa kabuuan ng lalawigan ng Rizal. Ayon sa Rizal Police, hindi mga pampasabog kundi electrical problem daw ang mitsa ng sunog. Based doon sa pagtingin-tingin namin, nasa ceiling nang galing yung fire. Pagka yung explosions na caused by that, nagkakaroon ng vacuum effect yan. So, yung mga malalapit na, na glasses, nagsashatter talaga yan. Nagsashatter dahil yung vacuum effect niya na yung shockwaves. Bago nito ilang imbakan ng pampasabog na rin ang nadamay sa mga sunog. Isa na marahil sa mga pinakamatitindi ang pagsabog sa imbakan ng Logistics Support Service sa Camp Crame noong 2004. Ako, si Isay Reyes, ang inyong saksi.